Ngayon no, mga kababayan, tuloy natin. Sabi ni Manang Inday, naging tatay nila karton tuloy. Kung yun na inaasar yung mga DDS, nabubisit na nga sa atin kapag sinasabihan na yung tatay nila karton eh. O mga DDS, babalik ako dito sa topic ha. O ayan, yung sinasabi niyong big fish, wag lang kayong apurado. Kayo naman, masyado kayong kapag ka sinabi, bago magpasko, mahuhuli na, bago magpasko, talagang hinaano nyo. Kapag ka naman natuloy na, iyakan na. Di ba? Mukhang si Boss Jewel. Ibang klase. Kapag ka ito, naging pagka napatunayan na talagang sangkot si Boss Jewel dito, naku po. Tingin ko madaming mababawas doon sa kanilang followers. Siyempre yung iba naman dyan may pag-iisip na wala, dinaan sa maayos na investigasyon. Patas naman ang investigasyon, napatunayan talaga eh. Siguro kakalas. Naku, bula ang propeta, bula ang tagapaghatid ng balita. Anyway mga bossing, iwanan na ho natin yan. Sandali, meron na yata. Kasan ba dito? Meron na. Ayun, hindi ko, eto. Meron na. Dali Kasi mahirap naman yung magsasalita tayo dito. Mahirap naman yung magko-content tayo dito. At wala. 987. Wala pa. Kailangan ko i-download. Eto. Ngayon lang siguro natapos. Ayan, game. I-download. Ngayon mga kababayan. Saan tayo? Nako, eto na. No? Eto na ho. Dumako tayo. Sino muna? Si Saldico muna, mga bossing. No? Si Saldico muna. Kasi may mga nagtatanong doon sa interview, ini-interview po, mga boss Chipamo, sir. Bakit si Saldico daw hindi umaamin? Kasi sila Bryce Hernandez, sila District Engineer Henry Alcantara, mga umamin na nakakulimbat sila ng pera ng bayan doon po sa flood control, mga bossing. Di ba? Pero bakit daw si Saldico hindi umaamin? Ito po ang sagot dyan. Bakit hindi man lang siyang nagsabing nakatanggap siya ng parte? For example, sir, Bryce Hernandez, Henry Alcantara, etc. Lahat naman sila umamin na meron sila natanggapin. Ayan, di ba? Yan yung pagkakaiba. Yung kay Saldico, iba eh. Walang ang tinapa, no? Talagang yung kay Saldico, makapal ang mukha na wala po akong naging pera kahit magkano. Wala po akong nakuhang pera. Ang tanong ng mamamayang Pilipino, sino ba naman bugok ang tatrabaho, maghahatid ng mga illegal na mga kaperahan at sasali doon sa mga illegal na mga gawain na ganyan na wala kang makukuhang pera? Di ba? Nang wala kang makukuhang pera. For obvious reasons, meron silang magagarbong kotse, magaganda yung kanilang mga relos, etc. But here's the Saldico, why do you think... Bago sagutin to, no? Gusto ko munang i-shoutout si Ma'am Elena Garcia. Nandiyan na ho, mga kababayan. Why do you think hindi po siya umamin na meron po siyang natanggap, if it's true? Yeah. Sandali Ako muna mag-reaction. Ako muna sasagot. No? Baka, tingnan lang natin kung tutugma o tatama doon sa sasabihin ni Sir. Ang nakikita ko, mga boss Chipamo, Sir, kung bakit nasabi ni Saldico na zero, wala siyang napala, kahit na dito sa flood control. Una-una, gusto niya, siya yung maging pinaka-least na kasama doon. Di ba nga sinasabi kapag ka ikaw ang pinaka-least, yung hindi most guilty, maaari kang maging state witness. O yan. Yan ang unang gustong makuha ni Saldico. Pangalawa ho, mga kababayan. No? May mga merong mga politiko, tingin ko lang merong mga politiko na mga bigaten na ikaw ang may hawak ng lahat, ikaw ang nakakaalam ng lahat. Ganito strategy natin. Matagal na namin gustong pabagsakin si Bongbong Marcos. Matagal na namin gustong mawala sa pagiging presidente si Bongbong Marcos. No? Ginagawa na namin ang lahat. Pero hindi. Kasi bakit? Gusto nilang matanggal si Pangulo. Kasi nga lumalabas lahat ng baho nila kay Pangulong Bongbong Marcos
At ito pong gobyerno na ito, mga bossing, wala pong ibang iniisip kundi linisin ang gobyerno natin para in future, malinis na gobyerno, tuloy-tuloy po ang pag-unlad ng ating bayan. So ngayon, saldi ko, nasa iyo ang bola. No? Ikaw yung hinahagilap nila. Ngayon, wag kang aamin na may nakuha ka, na may natanggap ka, na may naging parte ka. Bakit? Kasi kapag ka ikaw nagsabi na si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez ang may pakana ng lahat ng yan at sinabi mo may natanggap ka, kulong ka din. Kaya sasabihin mo, was in wala. No? Kasi, syempre, kapag ka natanggal si Pangulong Bongbong Marcos, sino po ba ang papalit? Ang vice-presidente ang papalit. Wala pong iba kundi si Sara Duterte. So ngayon, saldi ko, ni isang kusing wala ka nga aminin. No? Ang purpose mo lang, sabihin, i-link si Bongbong Marcos na siya ang pinaka-mastermind nito at si Martin Romualdez. Pag nalink mo na yon, nagalit ang taong bayan, nagalsa ang taong bayan, pati sila Mark Ramos na papaniwala ninyo. Ay nako, doon sa entablado ng INC, kung saan sinabi ni Amy Marcos na kapatid niya daw po ay gumagamit na ipinagbabawal na gamot. Mga kababayan, nakabarong na yung vice-presidente. Papanik na lang po doon sa entablado. Tapos manunumpa. Tapos ang gagawin nila kay Saldico, nasa Japan ka na, di ba? O, ka na. Total naman, 2 oras, 3 oras ang biyahe from Japan papuntang Pilipinas, umuwi ka na. Sumama ka sa pag-akyat ng entablado. Hero ka. Hindi ka makukulong. Kasi pag inamin mo yan, na may kasama ka, kami, papalit kaming bilang presidente, bilang gobyerno ng Pilipinas, pero ikaw, isisigaw ng taong bayan, makulong ka din kasi nakinabang ka din. Kaya si Saldico, kahit ni isang kusing, wala hong inaamin. Ngayon, tingnan natin kung lalapat yung aking iniisip doon sa sasabihin ni Sir. Yung mabilis na sagot niyan, ayaw niyang makulong, ayaw niyang mapanagot. At saka, malamang kesa sa hindi, he's hoping na merong magpoprotekta pa rin sa kanya if he comes clean. May mga ilalaglag siyang mga personahe, pero yung mga personahe hindi niya ilalaglag, poprotekta sa kanya. Yun na nga ba yung sinasabi ko di ba? Yun yung sinasabi ho natin mga kababayan na, ang tanging layunin mo, gibain, sirain, ibintang kay Bongbong Marcos yung mga flood control na yan at yung mga ghost project na yan, pag nagawa mo na yan, okay na. Basta wag mo nga aminin. Diba, Sir Benj Uy at Annalyn Ando? Kasi pag inamin mo, isisigaw ng taong bayan, ikulong ka din kasi nakinabang ka din. Wag ka nga amin ni isang kusing para lahat tayo absuelto. Yan na lang naman ho ang hinihintay nila mga kababayan Diba? Ang mapapaniwala po ang buong Pilipinas na si Pangulong Bongbong Marcos ay hindi karapat-dapat na presidente. Sorry. No, kabit-kabila ho mga bossing. Ang pagtatrabaho ng Pangulo, Lumer Oliva, nandyan ho yung habang sinusugpo po ang korupsyon sa Pilipinas, nagpapatayo naman ng mga pabahay. Habang nagpapatayo ng bahay at sinusugpo ang korupsyon sa Pilipinas, eto naman, meron pang ibang inaasikaso para po doon sa ekonomiya ng ating bayan. Lahat po yan pwedeng pagsabay-sabayin ng Pangulo. Bakit to? Kasi meron pong mga makatulong ng mga iba't ibang ahensya ang gobyerno natin. Talagang nagtatrabaho. Di po ba? Talagang nagtatrabaho. Nalaman. Eto, sa DPWH, napakadami na mga ghost project at yan ang pinamumugaran ng mga politiko para mag-corrupt ng pera ng taong bayan. Sino ho ulit yung nagsabi noon? Alam nyo, dyan sa DPWH, yung mga ghost project, talamak yan dyan Sino ho ulit ang nagsabi noon mga kababayan? Taong 2016 to 2022, maalala ko ho, ang dating Pangulong Duterte, sinabi niya yun. Sinabi lang, hanggang doon lang. May magagalit sa akin yung mga DDS. Wala nang kasunod na kwento nun Di ba?
O sinabi, alam ng dating Pangulong Duterte, sinabi doon sa media na talamak ang korupsyon sa DPWH. O, ano susunod kong kukwento sa inyo? Inaksyonan. Sinugpo. Ipinasauli yung pera. Walang nangyaring ganun nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Pagkasabi niya, dyan sa DPWH, napakarami na Gigi May, shoutout sa iyo, napakaraming korupsyon dyan. Stop na dun. Wala lang. Sinabi lang. Hindi po kagaya ni Pangulong Bongbong Marcos, nakita, nalaman, nabusisi na lahat, madaming korupsyon, eto ngayon, kumikilos. Eto ngayon, madaming problemadong mga malalaking mga politiko. Kagaya nila Boss Joel Villanueva. Di po ba mga kababayan? Sabi ni Annalyn Ando, mabilis ang takbo ng panahon ngayon, Boss Mark. Gagawa at gagawa talaga ng paraan ang mga Duterte. Magalit ang mga Pilipino. Ay totoo ho yan, sinabi ni Ma'am Annalyn Ando.